Good day to all our onliners, particularly to our cultural frontliners. For this day's presentation, we have with us the representative of the National Library of the Philippines, the Assistant Directors, Mr. Ed Quiros, to share with us the services and the functions of the National Library. So greet natin si Sir Ed. Sir Ed, good day to you. Good afternoon. Magandang araw sa inyong lahat. Sana nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa mga naka-quarantine. Ayan. Mga bakers at mga gardeners na tayo mamaya. So, siguro ang maganda, simulan muna natin. Hindi ko nga alam kung familiar ba lahat na ang ating National Library ay nandoon sa vicinity ng ating Rizal Park. No? Siguro, just walk us through, Sir Ed. Paano ba nagsimula ang ating National Library? Maikling kasaysayan lang muna para sa ating mga onliners. Ang National Library, isa sa ating pinakamatandang opisina na on record, recognized na sa history na naitayo ito nung panahon pa ng Kastila, 1800s pa ito. At tinuloy-tuloy yan, saglit lang nagsara nung nagkagulo sa panahon ng Philippine-American War. Pero isa ang National Library sa mga opisina na binuksan kaagad-agad ng ating ng mga Amerikano. At binigyan siya ng iba-ibang tungkulin sa paglipas ng panahon. Dati-dati ito ay National Library at saka museo. Nung panahon na yon, magkasama sa isang bubong ang ating National Museum at ang ating pambansang aklatan. Meron ding mga trabaho noon na ngayon nahiwalay na, yan yung sa National Archives. Naging bahagi din ang National Archives ng ating pambansang aklatan. Meron din noon trabaho na ngayon ay trabaho na ng civil service, not civil service, si PSA, ito yung census. Kahit paglipas ng World War II, meron pang naiwan noon na ang permit ng isang nagkakasal ay dito pa sa National Library kinukuha. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng pagbabago na may mga trabaho ang National Library na nalipat na sa ibang opisina. Sa pinakamatagal na panahon, ang National Library ay bahagi ng ating edukasyon. Panahon noon ng Bureau of Public Instruction until naging noong 70s, noong 80s, ang ating Ministry of Education, Culture and Sports. At hanggang humiwalay si DepEd sa pagkakaroon na ng charter. Ang malaking pagbabago ay nangyari nung itinatag ang National Commission for Culture and the Arts na ang National Library ay isinama bilang isang cultural agency. Diyan nagkaroon ng maraming pagbabago. At kasunod niyan, nagkaroon din ng National Book Development Board na yung ibang trabaho ngayon tulad ng literacy ay nasa pangangalaga na ng ating National Book Development Board. Ang National Library natin, siguro ang marami kasi natin na misinterpretation ay yung kataga na library. Ang kabuuan po talaga niyan ay yung konsepto na National Library. Iba po ang library, iba po ang National Library. Mamaya makukumpara natin ito pag pinag-usapan na natin kung ano ang public library na tinatawag. Sa iba-ibang bansa, iba-iba ang trabaho ng National Library. Dito lang sa ating mga kapitbahay sa ASEAN, iba din ang Singapore, iba din ang Indonesia, iba ang Malaysia. Lalo yung mga galing ang kanilang tradisyon sa tulad ni Vietnam is French tradition, ang Malaysia is British tradition.
Ang Indonesia is Dutch, ang kanyang sinusundan na government pattern. So tayo ba Spanish or American? Sir? Tayo ay nagmula sa Spanish pero largely ngayon ay tayo ay American. Kaya lang ang pagkakaiba natin sa bansang Estados Unidos, ang Pilipinas, nag-iisa ang kanyang National Library. Ang Estados Unidos, marami. Meron yan tinatawag na National Library of Medicine, may National Library of Agriculture, may Library of Congress na tumatayong National Library. Sa atin, ang National Library ay iba doon sa ating Legislative Library ng Congress. May sariling library ang Senado. Yan. At sa ibang bansa din, mayroon tayong National Library na sila din ang educational institution for library science. Tulad halimbawa ng Indonesia, ang nagbibigay ng sertipiko o diploma ng library science ay yung National Library. Sa atin sa Pilipinas, yan ay trabaho na ng ating Commission on Higher Education. So, mga ganon. Marami ang nalilito, lalo't ang mga Pilipino ay kalat sa buong mundo. Minsan ang kanilang napuntahang bansa ay siyempre nakikita nila ang National Library sa bansa na kung saan sila namalagi. Minsan yun yung kanilang nakikitang pattern at pagdating dito, yun yung kanilang expectation. So diyan maraming mga nakakatuwa din pero nakakagulat. Halimbawa na nung binuksan ng National Museum ang kanilang natural history na building, napakaganda, dinadayo. Meron tiga US na nag-email sa amin, nagpapareserve ng slot sa Natural History Museum. Sabi ko sa sarili ko, 1920s pa nahiwalay ang National Museum sa National Library. Parang luma yatang libro ang nabasa o webpage na nabasa nung lola siya. Sinagot ko na lang na ito po yung contact at schedule ng National Museum. Iba pong ahensya yun. Sa ngayon, ang nalilito makaramihan ay National Archives at National Library. Yes. Yung mga kabatang staff ng National Library, nagtataka bakit may sumusulat sa National Library. Minsan pumupunta para manghingi ng kopya ng kanilang birth certificate o marriage certificate. Nalilito yata na sa ibang bansa din kasi ang National Library at National Archives ay iisang opisina. Sa atin sa Pilipinas, hiwalay na ahensya ang National Archives of the Philippines. Oo. So, totoo yun, Sir Ed? Kasi madalas talaga nalilito ang mga tao sa pinagkaiba ng archives at library. Ano kaya yung madaling distinction ng archive sa ating library? Ano yung para madali nilang maalala? Ano magandang pamantayan na dapat ibigay natin sa kanila? Ang dokumento na dapat na gamitin ay yung charter ng National Archives. Doon napakalinaw ng delineation ng National Library at National Archives. Sa ngayon, ang dokumento ng National Library, itinama natin sa ISO document natin yung mandato ng National Library dahil sa ngayon wala pa ang charter na bago ng National Library. Tiningnan natin ang mga charter ng iba-ibang cultural agency at nagkaroon tayo ngayon ng statement, bagong mandate, yung pagkakasulat ng mandato ng National Library nang sa gayon ay hindi siya nakakalito para sa lahat. So, ang tinutukan natin ay yung printed and recorded knowledge na bahagi. Sa archives kasi, ang pinakabulto ng kanilang mandato ay records. Yung records na pagka yan ay tumagal, luma na, yan yung archival documents.
So ang National Library, ang kanyang tinitignan ay yung publish. Yan yung medyo magandang delineation kung ano ang hatian. Although pumapasok minsan dyan yung ano naman ang pinagkaiba ni National Historical at National Library. Kasi halimbawa, ang Rizaliana collection na malaki-laki ay nasa National Library. So, dahil nauna since dahil matanda na ang National Library, marami siyang naipon. Ito naman ay nare-resolve natin dahil magkakasama ang mga cultural agency sa board ng NCCA. Nagkikita-kita sila doon. At sa board naman ng National Historical, nakaupo ang director ng National Library. So dito na pag-uusapan kung halimbawa merong mga gray areas o may posible na overlapping ng function ng bawat isa. Ang sagot lang dyan minsan kasi tinatanong nag-overlap. Ang sagot lang natin dyan is, ang natatanging paraan para maiwasan ang overlapping ay yung magandang pag-uusap ng mga head of agency ng National Archives, National Museum, kasama na rin dyan ang NBDB. So, ang ginagawa naman ng National Library, pagka yung mga bagay na napakahirap magkaroon ng hatian, ay gumagawa na lang ng joint projects. So, ganyan din kami sa NBDB, nagsasama na lang. Huwag na natin pag-usapan ang hatian, magsama na lang tayo sa isang proyekto na pareho natin na isusulong ang ating mandato. Di ba? Magsama na lang. Ganon din sa mga ibang adhikain ng ibang ahensya ng gobyerno tulad ng ating Department of Education. Hindi naman tayo sarado sa pagtutulungan sa bawat ahensya. Kung yan din lang ang kailangan para hindi tayo mahirapan at maubos ang oras natin sa debate kung ano nga ba ang hatian ng trabaho ng bawat ahensya. Okay. So, I'm sure marami ka nang na mention na madalas nga meron itong mga overlap. Pero basically siguro i-open natin sa ating mga taga-subaybay yung mandate. Ano ang mga basic mandates ng ating National Library as naka-state dyan sa inyong charter ba yan or sa inyong batas, Sir Ed? Wala pang updated na charter ang National Library. Ang unang-unang charter ay yung Royal Decree pa. So, masyado nang luma yun, mahigit 100 taon na. So, ang reference document natin ay itong crafted out of our ISO certification. Okay. Oo. ISO. So, basahin ko yung mandate. Sige, basahin natin. Kasi yan pinaka-latest natin. The National Library of the Philippines is the repository of printed and recorded cultural heritage of the country and other intellectual, literary, and information sources. So dito makikita yung pangunahin na mandato na repository siya. At diyan nagkakaroon ng mga confusion kasi pag nakita nila ang pangalan, National Library, nakatutok ang pag-intindi ng mga tao sa library na salita. Ang National Library ay isang cultural agency na may library services. Yan siguro ang medyo mas simpleng paliwanag. Ang pangunahin talaga na mandato ng National Library, hanapin ang mga heritage materials na matatawag na sa Pilipinas, sa buong mundo. So, hindi lang ito local. At ito ay kung pwedeng kunin, bilhin, hingiin ng ating opisina at ito ay ipunin, alagaan para sa mga susunod na henerasyon. Yun yung napakahalagang mandato ng National Library.
Ang library services na ginagawa ng National Library ay pangalawa lamang doon sa pagiging repository ng National Library. Tama. Oo. Alam ko rin, minsan nakikita ko, Sir Ed, na bawat bayan, no? Pag umiikot ka, meron silang mga city library, meron silang mga provincial library. Kayo ba ay malaki ang nagiging ginagampanan yung role dito sa pagtatatag nito? Kasi hindi ko alam kung extension ba yan under DepEd or kayo talaga ang pasimuno niyan. Saan pumapasok ba yan? Kasi marami rin nagkakagusto dyan sa kanila mga library. Oo. Ang ang nag-iisang dokumento natin sa mga libraries sa ating local government units ay yung Republic Act number 7743 na naaprubahan noong 1994. Now, ito ay kasunod-sunod ng Local Government Code of 1991. So, nung nagkaroon tayo ng, actually, ang ating 1994 na Public Library Act ay hindi siya bago. Ang nauna natin dyan na batas ay yung Municipal Libraries Act of 1950s pa. I-revise lang iyan para matugunan naman ang 1991 na Local Government Code na ang kanyang tinutukoy ay yung autonomy sa ating local government. Bago ng 1991 na Local Government Code, ang mga provincial library at malalaking city libraries ay branches yan ng National Library. Okay. So, yan yung confusion kasi sa pag-ikot-ikot ko sa mga nakaraang taon, yung karatula ni Provincial Library, ang nakalagay ay National Library pa. Samantalang ang develop sa inyo. Yung original niya na 1980s pa, hindi pa napapalitan. Maganda kasi ang pagkagawa at napaka-antigo naman na itsura. So mukhang hindi na talaga pinalitan. Yan nga lang, ang nakalagay ay branch ng National Library, itong isang provincial library. Kaya may yung ibang tao nalilito din siguro. Pero kasama ang National Library sa mga nag-devolve sa local government units ng mga libraries. And then, dahil dyan sa RA 7743, isinulong ang pagtatayo ng mga library, hindi lang sa provincial at city libraries, kundi sa municipal, at saka yung pagtatayo ng ating barangay reading centers. Ito ngayon yung tinatawag natin na public library. Sa RA 7743, nandyan ang definition na ang isang public library ay owned and operated by the local government unit. At dyan nagkakaroon din ng pagkalito dahil sa ibang bansa sa labas ng ating bansang Pilipinas. Pag sinabing public library, ang kanilang definition, ang kanilang practice ay any library that is open to the public. Yan yung Western definition, including Australia at yung mga European countries. Kahit halimbawa si Ateneo, pagka pwede kang pumasok doon at mag-library kahit hindi ka miyembro ng university nila, ng kongregasyon ng mga pari sa Ateneo, basta nakakapasok ang kahit sino, ang tawag nila dyan ay public library. So may mga ibang din na nalilito dahil ang nababasa nilang libro, iba ang paggamit niya ng public library. Sa atin sa Pilipinas, napakahalagang alalahanin natin lagi na ang definition, ang patungkol sa public library ay nakapaloob yan sa RA 7743 na yan ay owned and operated by the local government unit. So kumpleto naman tayo so far, including our autonomous government ng ngayon ay Bangsamoro, meron silang autonomous regional library. Kapag tatagyan noon pa,
nung nagsimula pa lang ang ARMM, nakapagtatag din sila ng kanilang sariling regional library sa ilalim ng autonomous government. Yan. Marami tayo sa provincial library, marami tayong city, marami tayong municipal. Ang napakaliit natin na porsyento pa lang ay yung barangay na reading centers. Sa mahigit ilang libo na barangay barangay na LGU, ang mayroong library dyan, wala pang 1,000. Yan. Maintindihan naman natin ang kalagayan ng barangay dahil ang barangay ay hindi lahat ay merong kakayanan sa pagtatayo ng isang library. Hindi lang naman kasi ano yan sa building, hindi lang yan sa tao, kundi minsan yung ano ba ang pangangailangan. Naintindihan naman natin yun. So, ang katuwang ng National Library, hindi lang National Library ang tungkol sa pagtatayo, pagsusuporta sa public library. Katuwang natin dyan ang DILG. At kasama dyan sa RA 7743, yung nung araw ang tawag natin ay Philippine Information Agency. Na ngayon ay PCOO na siya. Bilang information arm ng national government, kasama siya sa pagbibigay ng mga materyales para sa ating public library. Yan yung sa government side na ito ay sa ating RA 7743. Pero sa ano natin, sa practice, marami tayong katuwang na private sector o yung mga socio-civic organizations na tumutulong sa mga library sa iba-ibang pamaraan. Sa Pilipinas, meron dyan, ang pinakakilala nga dyan sa libro, pamimigay na libro na galing sa donasyon sa ibang bansa ay yung Books for Asia na foundation. So isa yan sa napakalaki. Meron din tayo nung patungkol naman sa mga libro na pambata. Meron tayong children's library na foundation. Nagpapadala yan sa mga probinsya. Ang dami lang yan ay isang container foot, 18-foot na container ang pinapadala niya taon-taon. Diretso na yan sa local government. Meron din tayong kababayan na tumutulong, nagpapadala naman balikbayan box. Yan. So, maswerte yung mga LGU na marami silang kababayan na nasa ibang bansa. At dumarating na lang ang balikbayan box na punong-puno ng libro. Meron kaming isang nakita na isang municipal library, maliit lang ang building dahil maliit ang lupa, nasa tuktok ng bundok. Maapaw na ang libro sa dami ng nagdo-donate sa kanya. Maganda naman yun. Oo. Isipin mo kulang ang espasyo para sa libro ng mga dinodonate. Sa dami ng, sa dalas. Sa dalas ng... Yeah. Siya naman ay municipal library, so ang ginagawa naman niya, siya naman ay namimigay sa barangay reading center, sa mga ibang eskwelahan na kinukulang naman. Programa na ng local government yung naging ganun na kalakaran. Yung iba naman, binibigyan niya, yung iba naman na kapwa niya, municipal library. Jadi yung mga mangilan-ngilan natin na nakita na sa ating mga LGU. May mga masisipag na tumutulong, may mga kakaiba na ginagawa sa kanilang communities. Siguro ba itatanong ko siguro ngayon, Sir Ed, marami tayong ganitong facilities. Paano yung training ng ating mga librarians? Yan ba ay kayo rin nagpo-provide minsan or may mga katuwang din kayo sa pagtitrain ng ating mga, kasi medyo mahirap ang library science, ha? Akala nila ang dali-dali niyan, no? Paano ang training ng personnel sa ganito? May programa nung naisimulan ang ating Municipal Libraries Act of 1950s pa, 52 kung di ako nagkakamali. Ang author niyan si Senator Pecson pa.
nagsimula na ang training program ng National Library sa ating mga public library sa mga LGUs. Hindi pa naman yan LGU na katulad ng LGU ngayon. Magmula noon hanggang etong 1990s, 1990s nagkaroon ng PRC license ang librarian. Na ang tungkol sa tao, personnel, ay dadalhin na doon sa license, na PRC license. May kurso na aprobado ng ating Commission on Higher Education, may mga eskwelahan kung saan nag-aaral, at nagtitake ng board exam. Magmula nung 1990s hanggang ngayon, so ano na yan, mga magti-30 na ang nakalipas na taon, napakakonti ng lisensyadong librarian. Mukhang hindi kilala sa ating mga kabataan library science. Kaunti ang nag-enroll. Kung kaunti nag-enroll, pag may bumagsak pa, kakunti rin ang nag-exam. At kaunti rin ang kinakalabasan ng mga licensed librarian. Sa ngayon, sa katotohanan, hindi pa umaabot sa 20,000 ang licensed librarian. So kung titingnan natin, napakaganda sana na may professionalization ng librarian sa Pilipinas. Pero sa sitwasyon natin ngayon, hindi natin maasahan kasi kulang yung lisensyadong tao. Yung lisensyado na nandyan na sa listahan, kasama na dyan sa listahan ng PRC yung patay na, nag-retire na, nag-abroad. At hindi nagpa-practice ng librarian. May mga nag-graduate, nag-take ng board, pero wala sa library profession. Yung may mga kakilala ako na nagninegosyo ng ibang negosyo. Negosyo siya, negosyante. Marami-rami din yung mga ganoon na lisensyadong librarian. So, sayang. Napaka-hirap para sa National Library. So, hanggang ngayon, kahit meron tayong PRC license, meron tayong educational institution, may kurso, napipilitan pa rin ang National Library na gumawa ng mga training programs para lang matulungan ang mga tatao sa library nang sa gayon sila naman ay mapatakbo ang serbisyo sa ating mga public libraries. Dahil dyan sa kakapusan naman ng lisensyadong librarian. Kahit naman anong sabihin natin, kulang pa din ang lisensyado sa ngayon at hindi natin nakikita na sa susunod na 10 taon ay mapupunuan ng ating professional librarian ang pangailangan ng ating local government. Ang ano pa dyan kasi yung mga lisensyadong librarian natin, yung marami dyan, nasa mga universidad bilang professional librarian. Yun yung iba nga namin na licensed librarian, pagka-retire sa library, nagbo-volunteer na barangay reading center. Para lang career nila. Yun na. At least doon lang siya sa kanyang sariling barangay, hindi na siya lalayo. Hindi na siya lalayo. So, may mga cases kami na nag-retire, maya-maya nakita na namin ulit ang pangalan niya, bumalik, ano naman siya, barangay reading center naman. Wala nang sweldo, voluntaryo na lang. Na serbisyo. So, yan yung ating, marami-rami tayong mga nakita na yung dedikasyon ng mga tao, hindi nawala. Yan hindi nga lang masyadong nalalagay sa social media. Hindi nga lang nalalagay sa news, kumbaga. Pero sinisikap namin, etong nakaraan taon, gumawa kami ng libro para isulat at ilagay sa pahina ng mga libro ang mga natatanging ginagawa ng ating mga public libraries at librarian. Ang mga nakaraan namin, meron pa tayo dyan yung binansagan namin siya na donkey librarian. Donkey kasi walang kalsada, walang sasakyan, sumasakay siya ng maliit na kabayo para lang makarating sa mga
komunidad ng ITA at magbigay ng serbisyo. Isa siyang city librarian. Yan. So, binigyan siya ng award dahil doon sa kanyang programa. Thank you. Gumawa siya maliban sa library. Pagpunta niya sa komunidad ng ITA, paano nga naman magbabasa ang ITA? Hindi naman, paano ibabasa niya? Libro, no read, no write. Oo. So, nagsimula siya ng magturo ng pagbabasa. Katuwang niya ngayon kaya yung partnership ni Bureau of Alternative Learning System ng DepEd. DepEd. And then nung mabigyan na ng diploma ang mga tao, mga matatanda, nasimulan na niya ang library. Services. Yan. So isa yan sa katangi-tanging maganda gawain sa library. Yun nga yung naiisip ko lagi ng library ay yung DepEd natin, pag sinabing library, kaano talaga ng edukasyon Kasama. Kasama. Lahat talaga ng eskwelahan, lagi may library. No? So, ako naiisip ko ngayon, as a national library, alam ko, kayo lagi dinadayo dyan ng mga researcher. No, sir? At ang unang tanong, kamusta ba ang ating kultura ng pagre-research or talagang masasabi ba natin na yung mga mag-aaral natin talagang mananaliksik, talagang naghahanap sila, ino-educated ba natin sila? At siguro yung susunod na tanong, naku, paano na yan, Sir Ed? Nag-COVID, di ba? Sanay pumunta dyan yung mga familiar na rin ba sila para sa ating mga online access platform din na meron tayo dyan sa ating National Library. Sige po, paliwanag nyo kung paano ang naging setup sa ating mga mag-aaral. Sa nakaraang ilang taon na, ang ating National Library Building ay nagkaroon ng retrofitting dahil luma na itong building. So, dyan actually nagsimula yung mga effort na kumbaga pagdating ng COVID, hindi na kami nagulat. Meron na kaming nakahandang pamamaraan. So dyan sa nagawa natin, nakatulong dyan yung proyekto na tinatawag na Philippine E-Library. Pinondohan yan ng gobyerno noong 2004 hanggang matapos siya. So meron tinatawag na Philippine E-Library na doon pwedeng ma-access ng ating readers. Yun nga lang, marami din ang kakulangan dahil yung batas naman natin sa copyright na hindi ka basta-basta makakapaglagay ng isang libro na walang pahintulot sa may-ari ng copyright. Pero marami pa rin nailagay dahil marami naman tayong tinatawag na public documents, kabilang diyan ang mga government publications. So, hindi naman siya nasasayang. Yun nga lang, yung iba na gusto na sana ng ibang researcher, hindi natin maibibigay ng basta-basta dahil nga sa copyright restriction. So, yan yung ating, yung Philippine eLive. Ang ginawa natin ngayong panahon ng pandemic, nung nabalitaan na, nangyari na ang lahat, ang budget na pambili ng libro, inuna at nilipat yung ibang budget para damihan ang libro, magazine, journals na ito ay electronic na. Okay. At yan ay pwede nang i-access sa internet. With the help of libraries. Yung mga ating public libraries nationwide. So, inilipat lang natin ang pondo. Pareho ding libro, pero this time, ang dinamihan natin ay yung electronic. So, meron naman kaming binibiling electronic every year, pero dinamihan lang natin ngayon. Ang inaasahan natin, nagplano kasi ang opisina na ang tinitingnan namin ay yung pagbubukas ng eskwela noong August. So, nagmadali din kami para makakuha ng mas maraming electronic document. Maliban doon, kasi hindi naman lahat ng nabibili na electronic books, journals, magazines
ay kumpleto. So pagdating naman sa mga dokumento na pwede naman, ibig sabihin wala namang copyright restriction, ang opisina meron siyang digitization program. Mm-mm. So kino-convert yung mga papel na dokumento or publications na pwedeng ilagay sa ating E-live. platform na eLive. At dinagdagan pa natin ang eLive kasi ang Philippine eLibrary internet-based. Ang malungkot, hindi lahat ng lugar sa Pilipinas ay merong internet. Yes. So, nung na-realize natin yung problema, yung iba may internet pero mabagal. Oo. Pag binuksan mo ang libro, pwede ka pang magkape, mag-breakfast, mag-almusal, may pananghalian pa. Yung isang makapal na libro, hindi pa nagbubukas, paikot-ikot lang yung browser. Browser. Dahil sa bagal na internet sa kanilang lugar. So, ang ginawa natin, yung how to bridge yung gap na yon. Oo. Gumawa tayo ng teknoaklatan na program kung saan nilalagyan natin ang computer na nasa LGU sa public library ng mga digitized materials. Nang sa gayon, kahit walang internet, doon sa mismong local na library, yung public library, ay pwede silang makakonect doon sa computer at makapagbasa ng electronic na version ng mga documents natin. Yan yung programa na nilaunch noong 2017, yung Teknoaklatan version naman. So, ang ano natin dyan, budget na hinihingi natin, binibigyan, kung may ibigay na budget, magkasya, bumibili ang National Library ng isang computer, pupunuin ang hard disk ng mga digitized material, at yan ang ibibigay sa ating public library. Okay. Yung iba naman na may kaya, kasi may mga may kaya naman na LGU, minsan yung ating mga DepEd, yung mga public school, at yung mga state universities, pumupunta rito sa National Library para kopyahan o bigyan sila ng content. Kanila na ang computer, content na lang ibibigay ng National Library. Nang sa gayon, hindi tayo umaasa lagi sa budget na nanggagaling sa ating DBM. So, ganun yung mix ng ating yung effort para hindi naman, ang lumilipas na panahon, hindi naman nasasayang. Yan ba, Sir Ed, yung mga content na yan, na-avail po ba yan ng ating mga LGU at ating mga eskwelahan for free or binibili rin nila yung content nilang yan mula sa inyo? Kunyari, magtayo na. Kiosk na yan. Binibigay na ng National Library. Again, ang konteksto nito ay ito yung mga inalaw ang National Library or ito yung mga public domain na materials. Okay. Hindi rin natin, siyempre, igagalang din natin ang copyright ng mga may-ari, ng mga authors, publisher. Meron naman nagdo-donate actually na, yung aking libro, ipamigay mo na ng libre. May mga namimigay naman. So, okay naman tayo dyan. Pinondohan naman nila yung iba naman na nagdo-donate, talagang may computer pang kasama. Oo. Kasi marami lang nagtatanong din sa amin na, lalo na, marami kaming programa with the LGUs at in-encourage namin nga na, alam ko may mga programa ang National Library, mag-interface kayo. Kasi nga, hirap ang ating mga mag-aaral sa access din ng information at data dahil nga doon wala infrastruktura, lalo pa sa panahon. So, magandang balita yan, na may ganitong mga programa in terms of content. Hayaan mo sa LGU siguro to look for sa hardware nila, pero kahit papaano, magkakaroon ng convergence ang mga kapagtulungan para mag-deliver itong mga serbisyong ito para sa ating mga kasama na hirap sa impormasyon. So, bilang napapansin ko rin may yung ating mga cultural agencies, may mga magaganda silang mga publication, di ba? NXCP, may publication. NM, may magagandang publication yan.
So, Wika, si Commission ng Wika, madami din. Commission ng Wika, no? Yun kasi basic yun eh, mga importante yun para sa nation building tsaka identity, no? So, ito ba ay na-avail immediately dyan sa office ninyo? Yung mga content niya, naka-online ba yan, Sir Ed? Sa mga maraming namimigay from kahit si historic sa ating mga kapatid sa cultural agency, meron talagang binibigay na printed na for distribution sa public Okay. libraries. Maliban doon, may mga partnership din. Itong nakaraan namin na proyekto sa Komisyon ng Wika, nung si Chairman Almario pa ang chairman, pinondohan ng Komisyon ng Wika ang digitization ng Balmaceda collection. Wow. Julian Balmaceda is our national artist. Natapos namin yon at kasama na yan sa ipinapamigay natin sa public library in digital format. Napakamahal kasi pagka ipiprint natin. Ang dami. Ang dami. Ang dami nun. And of course, dahil ito naman mga dokumento ay public domain ng kategorya, wala tayong problema sa rights. Kasi, Ang mga natapos pa natin, sila nasa Teknoaklatan sa website na National Library. Nandiyan na rin ang Atang de la Rama Collection, ang mga original composition. Sa deed of donation naman ni Atang de la Rama, binigyan ng authority ang director ng National Library para sa kung ano yung pwedeng gawin doon sa collection. Natapos na natin yan. Yung iba nakasalang na at yan ay hahabulin natin na matapos. That would be yung mga ibang national artists natin. Isinasama na siya sa Eco-Convert. Yung Manuel Quezon, napakadami. Meron din niyang deed of donation na binibigyan ng authority ang director ng National Library. So, ibig sabihin, yung copyright problem, wala na. Binigyan na ng authority ang National Library. Sa dami niyang Manuel Quezon collection, nag-prioritize. Yung mga natapos na nilagay na rin namin sa Teknoaklatan package at kasama na doon sa ini-install natin or kinokopya doon sa Teknoaklatan, mapa offline, mapa internet-based. Mayroon pa kaming natapos na isa, yung ating Otlibayer, yung ating Philippine Ethnographic Collection. Natapos na namin siya, nasa website na, nasa internet na. At kasama din sa pinapamigay sa Teknoaklatan sa ating public libraries, DepEd, state universities. Medyo hindi lang maganda dahil ang kopya natin ay galing sa microfiche. Ang original po kasi niyan nasa National Library of Australia. Yan yung mga nandyan na, nakasalang na sa ating maraming nakakagamit na niyan sa ating mga kliyente. Yung mga iba na gamit ng ating mga kababayan ay yung official gazette. Yan kasi ang mga dokumento na dyan nilalathala ang batas. Dyan din nilalathala ang notice tungkol sa deed of sale, mga notice, legal notice sa iba-ibang mga kaso. At ang ating mga kababayan, with the help of their lawyers, libre na nakikita na nila yung digitized na copies. Mula sa Volume 1, Issue 1, na digitized na ang karamihan. Marami pang kulang, pero inuna natin yung mga luma na. Hindi pa nakikita sa internet. Para kahit saan man makakonect lang sila sa internet, mababasa na nila yung mga dokumento, lalo ang marami natin na kababayan na kumukonsulta ng official gazette ay may problema sa lupa. Yung titulo kasi doon lumalabas, doon makikita yung mga nawawalang titulo dahil sa World War II naman. And so, yan yung mga nandyan na, nasalang na natin. May mga maliliit tayong koleksyon na magaganda. Isa rito ang postcard collection about the Philippines. Wow! Galing American period yan. American period, 1905. Early American period. Start ng mga ganyan.
1930s pababa ang postcards. Wow! Nung panahon na yon, maraming ang mga Amerikanong nagpupunta rito, pag-uwi nila or pag nandito na, may mga postcard na about the Philippines. Lumang-lumang picture. Ang tawag dyan yung Peter Rudjewski postcard collection. Si Peter Rudjewski is an American na namasyal sa Pilipinas, nakaipon, gumawa ng album ng postcards. Nung siya ay malapit ng mamatay, kasama sa last will and testament niya, i-donate sa National Library of the Philippines ang kanyang album. Kaya nakabalik yan dito sa National Library. Digitize na rin yan nasa website, Peter Rudjewski. Yung pinaka-popular natin na album is the Parker Collection. Parker Collection. Luther Parker is one of the Thomasites, American period din, na nadistino sa iba-ibang bahagi ng Pilipinas. At ang kanyang asawa, ay hindi siya nagturo kasi ang mga panahon na yon, ang babae ay normally hindi nagtatrabaho, yung lalaki lang nagtatrabaho. Pero aktibo sa komunidad ang kanyang asawa, si Maud. Sila ay protestante. Si Maud Parker, isa yan sa nag-organisa ng All Women Athletic Meet. Siya ang nag-promotor, kumbaga, ng yung kauna-unahang baseball national event for women. For women. Ginanap yan sa Teachers Camp sa Baguio. Siya ang nag-organize. Si Maud Parker din, siya ang nagtayo ng mga 4-H clubs. Garden clubs. Yan, si Maud Parker yan. At meron din siyang mga tinayo na sa kanilang simbahan, yung mga nakita ko sa document niya yung violin. Na tinuruan yung mga kabataan para tumugtog. Yan. Tumugtog ng... At nakita ko pa yung isang matanda na naturuan noon, picture, na nung natapos ang World War II, walang gamit, gumawa ng sariling violin gamit ang kawayan, kawad ng kuryente, at buhok ng kabayo. At tinutugtog pa rin niya yung kanyang sariling gawang violin. Ayan yung mga natin, yung mga... yung Maud Parker at Luther Parker collection, photograph yan, maraming sibahan, kalsada, sa mga naikutan na pasyalan nilang mag-asawa, nandun na rin sa website. Galing! Galing pati yung ang nakakatuwa dyan, may makikita ka pa dyan na Bulakenyo na nakabahag. Kasi apparently sa Bulacan, humahabi ng tela. Dahil yan ang bahag din ang gamit ng Bulacan nung unang, umabot pa hanggang panahon ng Amerikano. Yan. So, yung mga picture, sabi nga nila, yung mga picture ay napakagandang salamin ng nakaraan. Hindi siya salita, pero marami kang makikita. At pagka ginagamit natin ito sa pagtuturo, nagbibigay siya ng pagpapahalaga sa mga kabataan sa kanilang komunidad, sa kanilang grupo, sa kanilang pamayanan. Diyan makikita na ganito ang Pilipinas, ganito ang Pilipino noon. Ganda ng mga kwento. Wala nang debate pag picture. Yun na yun. Eksakto na yun. Eksakto na yun. Ako mauubos ang oras natin kakakwentuhan dito, Sir Ed. Siguro, bilang patapos na mga panalita mula sa inyo, siguro maganda rin anyayahan mo ang ating mga LGU at ating mga mag-aaral kung paano i-maximize ang paggamit ng ating National Library at ano pa yung i-expect nila siguro sa mga darating na panahon mula sa inyong ahensya. Sige, Sir Ed, mga final words natin. Sa ating mga LGU, sa local government official, alam namin na kada 3 taon, nag-i-eleksyon, pwede nagpalit-palit ng tao. Pero ang serbisyo sa ating kababayan, hindi nagbabago. Sa National Library, diyan tayo magtulungan pagdating naman sa serbisyo na makikita sa library.
hindi na tayo yung library na unang panahon. Tayo ay functional na library. Ngayon, yung ating tinatayo at dinidevelop at pinapaganda, tinitingnan din natin ang library na isang um, bahagi ng ating lipunan, maliban sa edukasyon, maliban sa pagpapahalaga ng ating kultura, isa din siyang institusyon sa ating lipunan, sa ating barangay, munisipyo, syudad, probinsya, na pwedeng makatulong sa paghahanap, pagtitingin, pag-iipon ng mga nawawala pa natin na mga dokumento, kultura, libro o mga tao na nakaligtaan ng mga nasa national. Mapapagyaman natin ang ating bansa pag tayo ay kumilos para makapagtayo ng library, hindi lang bilang isang traditional na library, kundi isang library na may pagtingin sa kultura, mapa lokal, mapa nasyonal. Hindi perpekto ang pondo, hindi perpekto ang materyales. Palagi, may kulang lagi yan, marami tayong gustong gawin. Pero doon tayo magtutulungan sa kung ano ang kakayanan natin. At sa nakaraan, hindi lang naman tayo aasa sa ating gobyerno. Nakita natin na maraming nasa private sector, mga pa Pilipinas, local, national, international, na handang tumulong sa Pilipinas. Na sila pagdating sa library, napakabilis nilang tumulong dahil alam na alam nila na pagka ang library ang tinulungan nila, ito ay serbisyo sa tao. At bilang mga opisyales ng ating local government units, pag tinulungan nyo ang inyong kababayan sa pamamagitan ng library, hindi lang boto ang tinitignan, kundi yung kabuhayan, yung ating kapakanan sa tao, serbisyo sa tao yan. So isipin nyo na kahit kayo ay matalo sa eleksyon, sa susunod na eleksyon, ay masasabi nyo sa inyong kalooban na nakapag-iwan kayo ng magandang serbisyo sa inyong kababayan. Yung iba kasi ayaw tignan ang library na isang bahagi ng community. Okay. So, siguro ang panghuli natin is para ipakita na meron tayong nagawa na ganyan ang tema. Ang katuwang natin ng DICT sa pagtatayo sa library ng tinatawag na Tech for Ed. In fact, sa Tech for Ed project ng DICT, nasa top 10 ng mga public library sa performance ng Tech for Ed centers. Nakipagtulungan ang National Library sa DICT para ang library ay maging venue ng Tech for Ed. Ang sinasabi ko lagi dyan, bakit pa kayo magtatayo ng hiwalay na building ng Tech for Ed? Nandiyan naman ang library. May tao na yan, na-train na namin. May building na sila. Pag serbisyo ang pinag-usapan, hindi mo na itatanong basta nagpunta ka sa library. Basta nakatayo library, sanay na yan sa serbisyo. Service delivery. Lalo ngayon, nandito tayo sa sitwasyon na online learning, work from home. Alam niyo yung Tech for Ed, nasimulan yan na proyekto ng DICT, na yung mga walang computer na mag-online workers, yung tinatawag na telecommute, they can go to the Tech for Ed Center, makigamit ng computer at internet doon, which is marami tayo sa library na ganyan, at doon magtatrabaho sa loob ng library, gamit ang facilities ng Tech for Ed. Hanggang sila ay makasweldo at makabili ng sariling computer at makapag-connect ng sariling internet. So, ganun yung perspective natin sa modern library. Hindi lang siya libro, hindi lang siya pupunta ka at magbabasa, kundi isa siyang venue kung saan ang tao mabibigyan ng serbisyo. Ganon yung ating perspective. Kasi ang kultura, ang serbisyo sa tao,
ay walang silbi kung walang taong pupunta sa library. Sabi ko nga sa akin lang sarili, ang napakagandang library kung walang pupuntang tao, hindi yan, ang tawag ko diyan hindi library, bodega. Sayang lang ang magandang library kung hindi siya papakinabangan ng mga community ng mga tao. Eksakto. Oo. Well, on that point, maraming salamat, Sir Ed. No? Sana mas mahaba pa yung oras natin. Pero kahit papano, mako-contact naman kayo sa inyong website, no? National Library of the Philippines. No? Available yan. Meron din po kaming Facebook. Okay. Pwede niyong puntahan kung kayo ay mas mahilig sa Facebook kaysa sa website namin. Mas mabilis ngayon ang mga Facebook. Kaya ma-access na kayo mula doon. So sige po. Papasalamat kami ulit, Sir Ed, no, sa oras na ginugol nyo para sa ating maikling talakayan. Siguro may iba pang parte ito. Baka may phase 2 pa ito regarding siguro special projects, no, na ma-share ninyo someday. With that, maraming salamat po. Magandang araw, Sir Ed. No? And have a nice day. Ay, salamat din at magandang araw sa inyong grupo sa PSEP, sa NCCA. Salamat sa programang ito na makakatulong ng malaki para sa National Library at sa local government units. Thank you.